Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 89.3 Brigada News FM, Cotabato City, the Music and News Authority. Brigada News! Brigada News! Pita. All set na ang paglarga ng mga trending na mga balita sa umaga. Lahat hot na hot. Mahirap sabihin na for sure, pero most very likely, it's very probable na magtataas. Lahat mabigat. What is important is that police should bear in mind that they are here to protect the people, to protect the constituents, labi na sa mga kapariuhan. Lahat hindi papaawas. Pasok ng Berman, kakaroon tayo ng karagdagan problema sapagkat Larga Brigada! Larga Brigada! Sa Brigada News FM. Larga Brigada! Non-stop sa pagbitaw, non-stop sa paghataw. Larga Brigada! Larga Brigada! Ang programang gumigising sa bansa. Ang tagabitaw ng mga balita. Larga Brigada! Sumasabay sa pagbangon. Sumasabay sa panahon. Larga Brigada. Ang tamang direksyon. Oras natin mga kabrigada, alas 4:51 na ng umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa programang Larga Brigada. Ngayon pong umaga ng Lunes, 8 sa buwan po ng Enero ng taong 2024. Ako po yung kabrigada, Jom Dimapala. Magsama-sama po tayo mga kabrigada. Simula po sa mga oras na ito hanggang alas 5:37 sa paghahatid pa rin po sa inyo ng mga balita at impormasyon. Mga kaganapan mula po dito sa loob at labas ng ating pong syudad mga kabrigada. Ano man po yung ginagawa sa mga oras na ito, aming pong paanyaya sa inyo na samahan po tayo sa kabuuan po ng ating palatuntunan mga kabrigada. At ngayon, narito na ang ulo ng ating mga balita. Larga Brigada! Kaso ng pamamaril na itala sa bayan ng Sultan Kudarat. Larga Brigada! Samantala mga kabrigada, silang pang ulo ng ating mga balita. Pagkakahuli sa isang miyembro ng PNP na itinuri na high value target ng PDEA BARM. Isa umanong may tuturing na tagumpay matapos na masamsam rito ang mahigit ka 4 million pesos na halaga ng suspected shabu. Kailan pang ulo ng ating pong mga balita. Tunay-tuniladang isdang tamban dumagsa naman sa dalampasigan ng isang barangay sa Maasim, Sarangani Province. Sumasabay Brigada! Larga Brigada! Larga Brigada! 4:53 na po ng hapon o hapon madaling araw mga kabrigada. Inalaman po yan sa ulo ng ating pong mga balita, mga impormasyon
na ating pong sinusubaybayan. Inasa maging paksa natin pong palatuntunan this morning para po sa programang Larga Brigada. Unahin muna natin ang mga report mula sa ating po mga kabrigada. Unahin natin ang Brigada News FM General Santos. Brigada Live Report. Dungan sa takdang pag-host sa General Santos City sa Sorsogon Regional Athletic Association kun Esraa karong tuiga, nagsugod na ang syudad sa pagpangandam. Usa sa gihimong pagpangandam base sa impormasyon gikan sa buhatan sa ehekutibo moong padayong pulong sa mga opisyal sa dakbayan, kaubal ang Department of Education, human gilauman ang presensya sa libuan ka mga partisipante gikan sa tibuok rehiyon aron mosalmot sa mga dula sa tinuig nga Esraa. Apan nakalabay tuig, gi-question sa sangguniang panglungsod kung asa himuon sa Jensan ang ubang mga dula. Tungod wala pa mi pailawom sa rehabilitasyon ang pipila na kadekada nga sports complex sa Barangay Kalumpang. Ang kabalaka ang gitubag nga himuon matud pa ang dula sa ubang venue sulod sa syudad. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News! Maraming salamat Brigada News FM General Santos City. Samantala, report naman mula sa Brigada News FM Brigada News FM Digos City. Daghan ang marami mano natanggal na 4P beneficiary sa Davao del Sur. Mula kay Joel Girongay ng Brigada News FM Digos City sa detalye. Brigada Live Report. Magbanwa ang provincial link sa DSWD Provincial Office sa Davao del Sur nga daghan sa mga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Conforpis sa probinsya sa Davao del Sur ang natanggal sa programa tungod sa pagprinda sa ilang mga cash ug wala nagamit sa sakto ang hinabang pinansyal alang sa mga kabataan. Pinasikan sa Republic Act 11210 kung Pantawid Pamilyang Pilipino Program base sa natalatin sa balaod na bawal ang pagprinda sa Conforpis cash cards o wala na siya kay since nga na-appeal na siya sa program niya, nakita manggod niya kana pagin ang pinaka problema pagin na is misbehavior pagin ang ikatanggal sa program, wala na gina chance nga makabalik sana sayang kay miss opportunity dyan. So na miss nila ang maong opportunity kay talag saragod ang maay inaani nga pribilehiyo gusto kay daghan gusto mo appeal gisayangan nila ang ilang pagka-beneficiary sa program. Ang pamahayag ni John Edward Magbanwa, ang provincial link sa DSWD Provincial Office sa Davao del Sur, in the heart of changing lives. Joel Panila Girungay sa 90.3 Brigada Digos, the Music and News Authority. Brigada! Panguli sa ating mga balita, mga kabrigada, mula sa ating mga sister station. Mula dyan sa Brigada News FM Kidapawan. Brigada Live Report. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Arniel Bilocotones. Live Report.
lumalarga ng mga sariwang balita. Larga Brigada. Sa Brigada News FM. Larga. Maraming salamat sa mga report na yan. Oras natin mga kabrigada. Ganap na po ang alas 4:58 ng umaga. Brigada in the heart of magagawa basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko. Magagawa basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko. Magagawa basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko. Oras natin mga kabrigada, alas 5:02 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid doon sa atin ng Nigari Patak Mineral. Hatid din sa atin, siyempre pa, ng Guard C, Calcium Ascorbate Vitamin C. Lumako tayo sa ilang detalye po ng ating mga balita mga kabrigada. Toneladan ng mga isdang tamban ang dumagsa ngayon sa dalampasigang sakop ng barangay Tinoto sa bayan ng Maasim, Sarangani Province. Ito'y labis namang ikinatawa ng mga residente sa lugar at itinuturing naman ito na biyaya nila o biyaya mula sa karagatan ang naturang mga isda. Dami ngang nakita nga natin sa Facebook mga kabrigada, sa social media, no? Talagang toneladan mga istang tamban yung dumagsa.
At yung mga residente doon kanya-kanyang bit-bit ng balde at palanggana, no? Para makakuha ng isdang tamban. So, kahit sa mga palengke ngayon madalang na lang, no, na meron pang tamban, mga kabrigada. 5:04 ng umaga, mga kabrigada. Itong araw po ng Sabado ay isinagawa, no? Itong ground breaking ceremony ng Amayna Aesthetic and Wellness Center din po sa bahagi ng Tantawan Park. At sa naging panayam nga po natin kay Bay Indira Abdullah, gumagamit daw po sila ng isang teknolohiya na tinatawag na terahertz na pinakabagong pamamaraan ng paggamot sa makabagong panahon, mga kabrigada. At para mas better nga, ipaparinig ho natin sa inyo yung po naging panayam ng Brigada News FM kay Ma'am Bay Indira Abdullah, mga kabrigada. Ang Amayna po ay isang aesthetic and wellness center. So, wellness in a way na holistic po ito. Kasi yung device po namin, which is non-invasive, meaning hindi po talaga pinapasok sa katawan natin, hindi ini-injection, hindi iniinom na tulad ng mga gamot, ay nakakatulong po. Hindi po natin kiniklaim ito na nag-cure kasi po hindi po siya medical device. Pero po nakakatulong po siya sa katawan natin para lumakas yung immune system natin because it stimulates our stem cells para po lumakas ang katawan natin lumaban sa kahit na anong klaseng sakit na dumarating sa katawan natin. So tayo po ay binigyan ng Diyos para magkaroon po ng panlaban sa katawan, pero dahil po sa stress, dahil po sa pollution, dahil po sa mga kinakain natin na puro chemical, nangihina na po yun. So with the help of iTerra Care, ito po yung mag-i-strengthen ng immune system natin, especially ng stem cells natin. Kaya tutulungan po niya yung katawan natin na makalaban para po sa lahat ng sakit na dumapo sa katawan natin. Ano yung nagtulak sa inyo para itayo yung ganitong negosyo dito sa Cotabato City, ma'am? Actually, sir, hindi po masyadong plano yung pag-establish namin ng Amayna. I just came home dahil doon po ako nagwo-work sa medyo malayong lugar. So, na-fracture po yung mother ko. And yung mother ko po is nearly 80 years old. So, ayaw niya na pong magpa-opera kasi mataas yung platelet niya. So then, with that, dahil ako na-experience ko po ito nung nasa UK ako, yung paa ko po, dahil may chondromalacia ako, which means soft po yung cartilage ko, for 20 years kong sinuffer yon. So ngayon po, yung in 4 days po, na-help ko, na totally na-eradicate yung pain ko na yon, na araw-araw po yun na sinasakripisyo ko for 20 years. So with that, yung mother ko, yun ang ginamit namin sa kanya. Ito yung device, the same device na ginamit namin sa kanya. And in 6 weeks time, she is able to walk. Tapos ngayon po, ang mother ko nag-walk na po without aid. So ngayon yung mga tao, mga kamag-anak po na nakarinig nun, doon na po sa bahay pumupunta kasi marami na rin po silang naramdaman nung sinubukan po nila ito. And then with that, naghanap po kami ng place, and alhamdulillah with the help of the former Congresswoman, Kakabay Sandra Sema. So ito po, ano niya po sa amin yung place niya, and with the aim na makahelp din po kami na ma-share ito sa mga tao. Hindi lang, kasi alam po natin gaano ka-costly na ngayon ang medical expenses sa bawat illnesses, and very common po yung mga natitreat nito like pains, yung pong mga nerve problems, name it, actually, kate-kate, mga, even actually may mga testimonies tayo with the cancers, yung mga stroke po, nag-i-start maglakad and all. So with that, nakita po namin na napakalaking maitulong po ito at a very affordable cost po. Kaya binigyan po namin ng opportunity na maka-avail po yung mga kapwa natin, mga
Cotabateños and even other places din galing na maka-avail nitong service na ito. Kasi yung device itself is talagang mahal po. Pero kung po yung with this, kahit paunti-unti po, maa-afford po nila na kahit pumunta lang sila rito, nakukuha nila yung benefits of the terahertz, which is really, really good for our health. Pwede ba paki-enlighten kami? Ano itong terahertz device, ma'am? Terahertz device, sir, is the most safe well, actually, the terahertz itself is the most safe frequency. It's a frequency of medicine. Sabi nga nila, during the time of Albert Einstein, sabi niya, the future of medicine is frequency. So, ito po yung frequency. And safe po siya. Wala po siyang radiation. Unlike the infrared, unlike yung mga microwave, wala po siyang radiation. Kaya po, ginagamit po ito kahit po sa mga bata. And also, this is the technology na ginagamit na natin ngayon. This is one of the top 10 most advanced technology in the world na kung yung nakikita niyo po yung mga x-rays natin na advanced na at saka yung, di ba sa airport po yung ine-x-ray nila tayo pag dumadaan tayo, even pregnant women are allowed to go through with that. Kasi po ganun po yung ka-safe, hindi po harmful sa body natin kasi it's the same frequency with our body. And it resonates. It can vibrate our cells into trillion times. Yung good cells po, ini-strengthen nila, yung bad cells dinedestroy niya. So yun po yung nagiging action niya sa body natin. Kaya to the point na nai-strengthen niya yung immune system natin para po makalaban sa lahat ng sakit na ng katawan natin. So open ito sa lahat, hindi lang para sa mga adult natin, ma'am, pwede sa mga bata? Opo, sir. Open po sa lahat. From 3 months old po, may mga clients po. Well, actually, may 2 months old po akong clients dito po sa kapitbahay namin. And in 10 minutes, wala po yung iyak-iyak niya. Yung 2 months po siyang nag-iiyak-iyak dahil hindi nila alam po ng reason. But with 10 minutes na pagwand sa kanya, alhamdulillah, nag-help po, nag-settle po yung baby. So meron din po kami mismo yung grandchild namin. Ganun din po, he was just 8 months old. Pag constipated siya, winawand lang namin. Talaga pong nakaka-help. So marami po kaming mga ganun, and then even elderly. So wala pong age limit, so safe po talaga siya na gamitin. Wag lang po obviously sa pregnant, doon sa tiyan ng pregnant, pero pwede pong gamitin sa pregnant, wag lang directly doon sa tiyan niya na may baby. So ganun po siya ka-safe. Magkano? At the minute, it's only 400 pesos per session po. At may promotional offer po kami na kapag ka 1 or more, nagiging 350 na lang. So 700 for 2 person po. So very affordable po kasi gusto po namin na ang bawat mag-anak, kaibigan at kapwa natin po Pilipino maka-avail po nitong service na ito considering the cost of medical expenses ngayon. So alternative medicine po siya. Open from Mondays to? From the only time po na 3 to 9 kami is Friday. Okay. Other than that, Saturday to Thursday, 10 o'clock to 8 o'clock po kami open. So, available po ang Amayna. And you can also book for an appointment. You can also just call us. So, you can just contact us po. Meron kanina, during sa inyong speech, medyo nagkaroon kayo ng konting emosyon. Bakit Amayna ang tinawag, ma'am? Oh yes, opo. Kasi this is a tribute to our ama and ina. Kaya po naging Amayna. So, in honor of our ama, unfortunately, wala na po siya rito, umuwi na po siya sa Allah. So, and of course, our ina, siya na lang po yung natitira sa amin. So, kaya po, ganun po yung emotion ko, kasi I always dream na kung kaya ko po ibigay sa kanila ang lahat-lahat ng kaya namin, sa pamilya namin. Sila po yung center ng life namin other than Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasabay sa panahon. Larga Brigada. Ang tamang direksyon. Larga Brigada. Oras natin mga kabrigada, 5:13 na po ng umaga. Mga lost and found muna tayo dito mga kabrigada.
Meron pong lady wallet dito ang dinala sa ating pong himpilan at nakapangalan po ito kay Zenaida Mamaragya. Zenaida Mamaragya ng poblasyon o ng Purok Bulyaw 2, Mother Barangay Poblasyon, Cotabato City. Pakikuha lamang po dito sa ating himpilan ang inyo pong wallet, mga kabrigada. And then meron pong passport dito nakapangalan kay Babylin Gunsi. Babylin Gunsi, narito po sa Brigada News FM ang inyo pong passport. Pakikuha lamang po dito sa aming himpilan, mga kabrigada. Magandang umaga muna sa ating po mga viewers this morning. Nakatutok po ng Brigada News FM. Good morning muna sa lahat po ng ating mga kabrigada. Sina si Dennis Ibra ng Bagua 2, always daw hong nakatutok ng brigada. Si Nads Aparon Salapudin. Salam Sir Jom, pa shout out kay Ma'am Norhaya Sakob ni Matingkal Salapudin. Sa kanyang uncle daw di Matingkal, Auntie Tayan di Matingkal ng Sakop Compound Family ng Daubab, Tamuntaka 2, Maguindanao del Norte. Ay Roden Alib, shout out daw sa kanyang asawa si Namraida Malang, watching from MBRH. Si June Kasan, watching from Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Salamat po sa panunood, mga kabrigada. Si Arnold Hamarulin, happy viewing kay Norodin Kadir. Si Dondi Castillo Dormiendo and si Rakma Abdullah. Magandang umaga daw sa kanyang ama Bros and Ina Baingko at kay Bapa niya Kahar at kagawa Julie Labungan mula kay Boy Pag-asa. Oras natin mga kabrigada, 5:16 na po ng umaga. Ang oras na yan hatido sa atin syempre pa ng Power sa Sabay Capsule dahil ikaw ang sandigan. Magagawa basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko.
basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko. Lahat magagawa basta't makasama ka. Asahan mo, dito lang ako, mahal ko. Ng mga sariwang balita. Larga Brigada. Sa Brigada News FM. Larga Brigada. Ating oras mga kabrigada, 5:21 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid ho sa atin siyempre pa ng Power sa Soya Coffee. Larga Brigada. Pampahealthy na energy drink pa. Power sa Soya Coffee, masarap araw-arawin. May pasok po ngayon mga kabrigada, may pasok sa opisina. Meron pong pasok sa paaralan. Kaya doon po sa mga chikiting natin mga kabrigada, dapat po sa mga oras na ito ay although masyado pa maaga, pero dapat gising na sila. So, naghahanda na para sa kanilang almusal. Sa mga ginanang tahanan naghahanda po ng pang-almusal ng kanilang mga chikiting. Sabay ho nito ay ang pagtutok sa brigada. Magandang umaga po. Brigada! Tanggap tayo ng report mula kay Brigadang Rocky sa kanyang mga nakalap na balita dito sa Cotabato City at ilang bahagi ng Maguindanao area. Brigadang Rocky, i-brigada mo. Brigada Live Report. Yes. Brigadang Jom dito sa atin sa lungsod ay naging mapayapa ito sa loob ng 48 hours o nitong weekend. Ito ay batay sa ating pangalab ng report mula sa ating 4 na hindi na lang kapusan kung saan walang anumang major untoward incident ang naitala. Bukod dito ay meron ding mga ilang curfew violations ang naitala sa ating naturang mga presinto. Samantala si Bangdako ay patay sa isa na namang kaso ng pamaril pasado 1:00 ng hapon kapon ang isa lalaki na nagganap sa bahagi ng Cotabato Sanitarium Hospital, Barangay Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao Norte. Ang biktima ay kinilala ni Sultan Kudarat Municipal Police Chief Major Reggie Abiliera na si Moharon Sansawi Sanduyugan, 34 anyos, may asawa, residente naman ng Barangay Pigdilagan ng nasabing bayan at probinsya. Lumalabas sa investigasyon ng pauwi galing Cotabato City ang biktima sakay ng motosiklo at habang binabaybay umano nito ang kahaba ng Provincial Road, pagsapit sa lugar ay tunay ito binaril ng riding in tandem gunman gamit ang 45 caliber pistol. Isang tama ng bala sa kanyang ulo ang tinamo ng biktima na naisugod pa sa pinakamalapit na pagamutan, subalit di na ito nagawa pang isalba ng mga doktor. Sa ngayon ay patuloy na ilalan ng mga otoridad kung ano ang motibo at sino ang mga nasa likod ng nangyaring insidente. At yan ang report. Hatid natin yan ng Power sa Cerebral Capsule dahil ikaw sandigan. Ito sa Brigadang Rocky Dem Lauban in the heart of Gen Z 99.3 Brigada News FM Cotabato City, the Michigan News Authority. Ang programang gumigising sa bansa. Ang tagabitaw ng mga balita. Larga Brigada.
Maraming salamat, Brigadang Rocky, sa mga nakalap na report. Oras natin, mga kabrigada, ganap na pong 5:24 ng umaga. At ang oras niya natido sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule para po sa mga kabrigada natin na gusto hong sumeksi at magbawas po ng timbang. NutriCleanse Linis Chan, Sexy Chan. Kamakailan po ay nakapanayam ng Brigada News FM ang isa sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, partikular itong si BTA Deputy Speaker Attorney Omar Sema, kaugnay sa profiling at validation ng mga combatants ng Moro National Liberation Front o MNLF, mga kabrigada. Narito ho, ibabahagi natin ngayong umaga ang naging panayam ni Brigadang Dennis Arcon kay Deputy Speaker Attorney Omar Sema ng BTA. MP na during that activity, nagsagawa rin po ng validation, no? Yes, previous to that, nagkaroon ng validation ng firearms, MNLF, and of course yung profiling ng MNLF members and their families. No? We made sure na the OPA Pro will have a validated list of members of the Moro National Liberation Front, kasi nga ito na yung transformation program that is being conducted by the Office of the Presidential Advisor and Peace, Reconciliation and Unification. Meron silang programa na magbibigay ng livelihood and social assistance program sa mga MNLF members for them to be transformed from combatants to contributing citizens of the region. No? So there were about 200 firearms that were validated in the area, and of course continuing po, phase 1 pa lang po yun, and we're hoping na the program will reach the islands. Ang meron lang may resistance sa program na yan is the MNLF members coming from the islands, but I think just recently they agreed na magkakaroon na rin ng transformation program, particularly in Sulu. Gaano kahalaga ito, sir? Napakahalaga ho dito dahil nakikita natin ang Moro Islamic Liberation Front nagde-decommission na. Hindi pwedeng ang MNLF ay maiiwan na humahawak pa ng mga baril nila. But of course, this will take some time. May measurement ho ito eh. Pag na-transform na ho natin yung kabuhayan, ng kalagayan ng MNLF combatant, at upon reaching transformation, pwede na niyang ibigay sa gobyerno yung baril niya. One thing na lamang, sir, ikaw as the member of parliament and then member po ng MNLF Puno, ano ba yung pangarap po sir sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front this time? Of course, ang pangarap po natin is yung maalis na sila sa kinalalagyan nila ng mga kampo. Or kung nandun man sila, ma-convert natin yung kampo into productive communities. Yun yung nakikita natin pangarap. Then, mapadala nila yung mga anak nila sa mga paaralan, nakakapag-aral na mais. Because in peacetime, napakalaking may opportunity. No? Opportunity. Pag nag-aaral ka, napagtapos mo yung mga bata, mawawala sa mga kamay nila yung mga baril nila, mawawala sa isipan nila yung pagre-rebelde. And makikita nila na kaya naman ng Bangsamoro na magpatakbo ng gobyerno, magkakaroon sila ng tiwala sa pamamahala ng kapwa nila Bangsamoro. Yun lang man yung gusto nating mangyari diyan. No? That's why we're doing our best na itong transition period ay makumpleto, no? Maitatag natin yung mga institusyon ng Bangsamoro Autonomous Region, mapalakas natin yung pagdadala ng gobyerno, mapabuti natin yung pagpapatakbo ng pananalapi ng Bangsamoro, makatatag tayo ng mga pwedeng mapagtrabahuan ng mga constituents natin. Yun ho yung pinapangarap natin, particularly for the Moro National Liberation Front. Napakatagal na yan, no? Since 1996
Yan ho yung pinapangarap ng mga commanders, ng mga leaders ng MNLF na ma-realize lahat yung nakasaad sa 1996 Final Peace Agreement. And we were given a chance here during this transition period in participating in this transition mechanism, the Bangsamoro Transition Authority, and we're exerting all effort to maximize and optimize the opportunities given to us here in the BTA. Sumasabay sa pagbangon. Sumasabay sa panahon. Larga Brigada. Ang tamang direksyon. Larga Brigada! Yan po mga kabrigada ang bahagi ng panayam ng Brigada News FM sa pamagitan ni Brigada Denny Sarcon kay BTA Deputy Speaker Attorney Omar Sema. Oras natin, alas 5:30 na ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada, hatid po sa atin siyempre pa ng DMX Drive Max Coffee. Ang kapeng pampagising ng inyong paglalambing. DMX Drive Max Coffee Blend. Mabibili sa inyong mga suking butika dito po sa Cotabato City. Samantala mga kabrigada, nagtapos na po ang 3 araw na Academic and Sports Provincial Meet o musabaka dyan po sa bahagi ng Pikit sa North Cotabato. Ito nga ang kinumpirma ni Bangsamoro Member of the Parliament Jack Abbas Alhaj na siya ring Chief ng Eastern Mindanao Front ng MILF. Sa programa, pinasalamatan nito ang mga ustad sa mga political committee, barangay officials dahil sa pagtutulungan upang maging matagumpay ang naturang aktibidad. Dagdag pa ni Commander Jack, naglaan ito ng financial fund mula sa sarili nitong bulsa. Nag-deploy din ng medical team, ambulansya na kaantabay para sa mga di inaasahang pangyayari. Tiniyak ng opisyal na walang uwing luhahan. Itinanghal naman na kampiyon ang delegado ng Zone 7 habang nasungkit naman ng Zone 2 ang first runner-up. Samantala ay pinunto rin ni MP Abbas ang itinanghal na kampiyon ay isasabak nila sa regional level. Congratulations sa mga lumahok dyan sa naturang musabaka na isinagawa dyan po sa Pikit, sa North Cotabato, partikular sa headquarters mismo o kampo mismo ng Eastern Mindanao Front ng MILF mga kabrigada. Tuloy tayo dito kay MP Jack Abbas dahil halos lahat ng mga programa naroon siya, especially dyan sa bahagi po ng Pikit area. Especially sa usaping Islam mga kabrigada ay aktibong-aktibo itong si MP Abbas. Congratulations mga sir. At sana marami pang programa tulad nito ang mapangunahan ni MP. Good morning muna sa mga kabrigada natin dyan sa may mega market na always po nakatutok po ng Brigada News FM. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Thank you sa laging pagsubaybay sa mga programa natin dito po sa Brigada News FM. Samantala mga kabrigada, kilala nyo ba yung may-ari po ng sikat na Davao Crocodile Farm? Sinasabing nasawi daw po ito sa isang highway accident dyan po sa bayan ng Bansalan. Ito nga pong biktima na si Philip Sonny Dizon, sa 62 anyos, ay may-ari po ng Davao Crocodile Park at Dizon Farm. Sa investigasyon po ng Bansalan PNP, inamaneho ni Dizon ang kanyang Can-Am ATV high-end na motorbike patungong Barangay Banaga sa Bansalan mula Davao City nang mawala naman ito ng kontrol sa dalang motorsiklo alas 11 ng umaga kahapon. Napadako sa opposing lane ng kalsada si Dizon at nabigla sa kasalubong na cargo truck.
biglang nagpreno at nawala ng kontrol at bumaligtad sa kalsada. Nabagok po ang ulo ni Dizon sa semento na dahilan po ng kanyang kamatayan bagaman at siya ay naka-helmet. Nagawa pa itong maisugod sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digo City. Balit dead on arrival na ito nang dumating. Si Dizon din daw ho ay ang presidente ng American Chamber of Commerce of the Philippines Mindanao Region, mga kabrigada. Alas 5:35 na ng umaga. Dito ho tayo pansamantala magpapaalam ngayon pong umagang ito ng Monday. Araw po ng Lunes, mga kabrigada, January 8, 2023. In the heart of changing lives, ako po yung kabrigada, Jom Dimapala, ng 89.3 Brigada News FM, Cotabato City, the Music and News Authority. Inyong napakinggan ang Larga